Chapter 8. Nasaan ba tayo? Tanong ko kay Lexus, naglalakad kami rito sa may hallway at hindi ko rin alam kung saan banda ito kasi nagising ako kanina sa kotse niya at inaya niya ako rito. Sumunod ka na lang, malamig na sabi niya. Agad akong umismid. Sinusumpong na naman yata siya, Pero seryoso, na naman bang problema niya? Siya ata ang buntis sa amin, Bipolar masyado. Hindi na ako sumagot at sumunod na lang sa kanya. Nasa likod lang niya ako at sumusunod. Ilang sandali pa ay napatigil ako para sana magpahinga pero sinulyapan niya ako at sinama ng tingin kaya wala akong choice kung hindi ang sundin siya. Bamantong hininga na lang ako sa sobrang pagod. What the hell, really? Lumiko kami sa kanan at may mahabang daanan doon papuntang park. Anong gagawin namin dito? Saad ko, kanina pa kami naglalakad at talagang pagod na ako. Medyo sumasakit na rin yung tiyan ko, Kainis naman, wala bang pakiramdam itong kasama ko? Like, holler, buntis ako, akala ko ba mahal niya ako? Are you okay? Biglang nag-aalalang tanong niya, kita mo. Bipolar nga, pagod na ako, sumasakit na rin tiyan ko, nakangiwing sabi ko. Let me carry you, sabi niya bago siya yumuko at saka ako binuhat. I encircled my hand on his neck. Paimpol kong inamoy ang leeg niya, ang bango. Stop it, Celeste. Shanzing ka na masyado, misis ko, pang-aasar niya kaya pinitik ko lang ang tainga niya. Kapal ng mukha naman siyang dandruffs. Saan nga tayo pupunta? Makulat na ulit ko. Kanina pa ako nagtatanong pero sinusungitan lang niya ako. Saan mo ba gustong pumunta? Balik tanong niya. Hindi ko naman kasi makita ang ekspresyon ng mukha niya kasi nakaharap ako sa leeg niya. Ano ba yan? Umakto akong nag-iisip. Terrace sa amusement park. The fuck? Hihist kaya agad ko siyang binalingan. Bakit, ayaw mo? Di mo na ako mahal. Ayaw niya na ba sa akin? Kaka-propose lang niya last week At isa pa, nagtatanong siya. Sinagot ko lang naman yung tanong niya tapos siya pa itong galit. Parang tanga. No, I love you, of course. Oh, edi bakit ayaw mo? Tatanungin mo pa ako tapos ayaw mo rin lang pala. Iyong totoo, nanggagago ka ba? Kainis siya, Gusto ko ngang pumuntang amusement park Tapos maglalaro ako. Hindi ko pa kasi naranasan pumunta roon. Alam niyo naman akong bakit. Paulit-ulit na lang kasi ako Tapos ngayong gusto kong pumunta ayaw siya. Sana hindi ko na lang siya sinagot. Okay, fine. Basta huwag ka lang sumakay sa mga dangerous rides, okay? Final na sabi niya. Labag sa kalooban akong tumango, ano ba iyan? Where's the fun in that? Pero syempre alang-alang sa baby ko ay hindi na lang ako sasakay sa kung ano pa mang mga rides na iyan maglalaro na lang ako sa mga arcade. Pero, teka nga, ba't kami naglalakad, may kotse naman? Ang tanga naman ni Lexus. Bakit tayo naglalakad? May kotse ka diba? Namumulubi ka na ba at ayaw mong gumamit ng gasolina? Sarkastikong sabi ko. Of course, not. Naubusan ng gas he simply answered. Malapit lang naman yung gasoline station. Mas malayo pa yung amusement park. Pero buhat niya naman ako. Pero pinaglakad niya ako kanina ng ilang minuto. Hindi ka ba nabibigatan sa amin ni baby? Of course, not. Ayan, sa wakas ay ngumiti na siya kaya napangiti na rin ako. Gusto ko noong human-sized teddy bear na pink. Pagmuso ko habang dinuduro yung teddy bear. Ang cut kasi Tapos magkasing laki lang kami. Astig talaga. Papaano kaya nila nagagawa yun? Ang dami naman yatang cotton na nagamit. Okay, I'll just buy it. Saktong tatayo na sana siya pero pinigilan ko. Kailangan mong mapatumble lahat noong bola na nasa bottle bago mo yan makuha, pagpapaliwanag ko. Do you really want that? Obvious ba? Dahan-dahan akong tumango. Okay, if that's what my baby want. Ngumiti siya at ginulo-gulo yung buhok ko. Sumunod ako sa kanya. Naglabas siya ng buong 500 at binigay iyon roon sa nagbabantay. Tuldok. Kinuha niya yung pellet gun at kinasa iyon. May bala na pala sa loob at saka siya pumwesto. Ang galing. Napapalakpak ako nang mapatumble niya kaagad iyong bola. Unang bala pa lang iyon, Bumaril siya ulit at nalaglag ulit yung bola. Tuloy-tuloy siyang bumaril at hindi man lang kumurap at napanganga ako ng tumble lahat iyong bola na nasa taas na bote.
Paano niya nagawa iyon? And the way he holds the pellet gun, he is like an expert. Ang galing-galing talaga. Itinuro ko yung kulay pink na human-sized teddy bear at inabot naman iyon sa akin ni Lexus. Sa tuwa ay niyakap ko siya. Are you happy now? Nakangiting tanong niya, ngumiti rin ako pabalik sa katumango. I love you, bulong niya. Ngumiti ako ng pagkatamis-tamis. I love you too. At saka tumingkayad at hinalikan siya sa labi. Just a peck. Wow! Ang sweet niyo naman, ma'am at sir. Pwede na kayong maging mag-asawa, punanong nagbabantay habang nakangiti at amaze na nakatingin sa amin. Nagkatinginan mami ni Lexus at mahinang napatawa. Mag-asawa po kami, tipid ang ngiti na sabi ni Lexus, hala. Congrats po, bagay na bagay kayo. Salamat po, sabi ko naman bago ako hinayla na ni Lexus palayo. Muntik pa nga ako matisod dahil buhat-buhat ko pa yung teddy bear. Ayaw ko ngang bitawan, laro tayong arcade, kapag kuway sabi niya, akala ko ba ayaw mo? May sinabi ba ako? He said flatly. Inaaway mo na naman ako, uwi na lang tayo, malungkot kunwari na sabi ko. Nakakatampo siya, ha? Ang pangit ng ugali niya at nakakainis na. Sabi niya mahal niya ako, bakit niya ako inaaway? No, I'm just joking. Come on, let's eat first then play. Okay. Masuyo siyang ngumiti at niyakap ako. Nakanguso akong napasubsob sa dibdib niya. Are my babies fine? Tanong niya kapag kwan. I just hummed. Nadaanan pa namin yung ibang rides ngunit hanggang tingin na lang ako. Yung ibang nakasakay ay todo sigaw na parang mamamatay na sila. Ba't sila sumisigaw? Ang sabi ng iba ay masaya daw doon, bakit yung iba takot na takot? Tapos nasusuka. Weird. Naiinggit lang ako kaya siguro ganito pero baby ko ang usapan dito kaya pas muna. Saka na kapag nanganak na ako. What do you want to eat? He asked. Inilagay ko sa tabi ko yung teddy bear habang siya ay nasa harapan ko. Tumingin ako sa menu, halos malaglag ang eyeballs ko nang makita ko ang presyo. Oh gosh, ang mahal. Tubig 4 na po. 10 lang ito kapag bumibili ako sa amin, Ang mahal naman, reklamo ko kay Lexus. It's cheap. He shrugged kaya napairap ako. Palibhasa kasi mayaman, nahiya naman ako. Cheap. Ha? Palibhasa mayaman ka, Etong egg sandwich na lang tapos spaghetti tapos barbecue 3 stick, and then pizza. Sa akin yung isang buo tapos tubig na lang, ayokong coke kasi masyadong maasid, gutom na ukit ako, kahit ang dami kong kinain kanina bago kami maglaro. Ganito siguro talaga pagbuntis mata ko tapos gutom palagi. Pero bakit noong hindi pa ako buntis, lagi rin naman akong gutom. Sure, that's too much. Napalabi siya. 2 kaming kakain, at ikaw naman magbabayad kaya lulubos-lubusin ko na. Sige na, bilasan mo, ha? Pagtatiboy ko sa kanya. Dinilaan muna niya yung labi niya bago umiling-iling na naglakad papuntang counter. Dami pa sinabi susunod din naman. Nang may serve ang pagkain namin ay nilantakan ko agad. Wala namang kaibahan sa lasa ng mga kinakain ko sa labas pero bakit mahal ito? Pero mas masarap ito, mas nakakabusog din. Ang dami nang sa akin habang kay Lexus ay tanging tuna spread sandwich at coke lang. Kinokonsensya yata ako nito, Dahil may puso ako ay nag-share na lang kami sa pizza. Tumanggi pa siya noong una pero kinuha rin naman, pakipot pakala mo naman cute. Cute nga, bakit may sinabi ba akong hindi? Matapos maglaro sa mga arcades ay tumambay kami sa may parke. Sa dami ng tickets na naipon namin ay naipalit namin iyon ng isa pang teddy bear ulit. Kulay blue naman iyon ngayon at malayong mas maliit kaysa sa napanalunan ni Lexus kanina sa may bar ilan ng bola. Are you tired? He asked when I yawned. Hindi naman masyado pero antok na ako, Napanguso ako. Malapit na rin kasi magdilim. Kitang-kita na kung gaano kaganda ang amusement park. Ang daming ilaw at iba't ibang kulay iyon. Beautiful isn't? He asked habang nakatingin rin sa mga ilaw. Oo nga, Tuldok-tuldok panipit. Is it your first time here? Tumango ako bago tinanaw yung Ferris wheel. Ano kayang itsura noon habang nasa taas? Tapos, ano kayang itsura rito sa baba habang nasa taas ka? I wonder how it looks like. I love you,
Kapag ko ay sabi niya, I love you too. Nginitian ko siya at sumandal sa dibdib niya. Aalagaan ko kayo ni baby, Celeste. Hindi ko kayo pababayaan, seryosong sabi niya. Malamang alangan naman anak din naman niya ito, Hindi pwedeng ako lang ang mag-alaga. Always remember that I love you both, okay? Whatever happens. Nang tingnan ko siya ay nag-iwas siya ng tingin. Okay, anong mayroon? Why does it feel like he's bidding goodbye? Why does I feel that you're bidding goodbye? Wala sa sarili na tanong ko. Mas lalo siyang nag-iwas ng tingin. Nanlamig ako sa reaksyon niyang iyon. Ay iiwan mo na naman bayu ulit ako. Nahihirapang sabi ko. Kaagad akong mapahawak sa dibdib ko nang maramdamang sumisikip iyon. Liwan niya ako, sabi mo di ba na mahal mo ako? Tapos magkaka-baby pa tayo, tapos iiwan mo ulit ako. Gago ka ba? May paabi sabi ka pa ng if you have a plan leaving me, kill me instead, pero ikaw, I didn't able to finish what I'm saying when he pulled me into a tight hug. Napaiyak ako sa bisig niya. What are you saying? Why would I leave you? Why would I leave the woman I love and the mother of my child? Tell me, why? Masuyong sabi niya habang malamlam iyong mata. Napapahikbi akong tumangala sa kanya. Talaga, pinky promise. Tanong ko at itinaas iyong pinky finger ko. He swallowed and raised his pinky finger before intertwining it to mine. Promise. He, then, smiled. And in an instant gumaan kaagad ang pakiramdam ko. Huwag mo akong iiwan Pangako mo yan. Oo nga sabi. Oh, bakit ka galit? Naiiyak muling sabi ko. Bumantong hininga siya. Hindi nga ako aalis. Aalagaan ko pa kayo ni baby di ba? Kaya ba't ko kayo iiwan? Lumuhad siya sa harapan ko para pumantay siya sa tiyan ko, hindi pa yun masyadong halata kasi 2 buwan pa lang at malapit ng magtatlo. Marahan niya yung hinaplos at saka hinalikan. Nagtitinginan na sa amin yung mga tao na animoy kinikilig. Mahihiya pa ba ako kung ganito kagwapo ang asawa ko? Hindi. Proud na proud ko pa silang nginitian isa-isa. Daddy promised and he won't break it, sabi niya pa habang hawak pa rin yung daliri ko. I'm so happy. Imagine my reaction when Hayden the doctor told me you're pregnant. I cried. Of course. I'm so fucking happy at the same time scared. Like, why did you do that? I'm not like this happy before and I only smile happily when I am with you. Like the song, you're my strength, my energy without you I can't stand. You are like the sun to me, you lighten up my dark world because you're my source of energy. When I'm tired, just a glance of you makes me strong again. So tell me why would I leave you? I love you so much to the point that I can't leave you. I love you so much to the point that I can't imagine myself without you in it. Tuldok-tuldok panipit. Hinaploads niya ang pisngi ko at ngumiti kaunting-kaunti na lang ay talagang lalanggaman na kami rito. May kumagat nga sa paa ko kanina, napahawak akong mariin sa panty ko, baka mahulog bigla kahit nakapantalon ako. Nakakahiya naman iyon sa mga tao dahil marami pamandang bata rito. Pinagdikit niya ang noo namin habang ang isang kamay niya ay nasa pisngi ko at ang kaliwa naman ay nasa tiyan ko. Dahil sa posisyon namin ay amoy na amoy ko ang hininga niya. Amoy mint. Ang lamig noon sa balat kapag nadadampi sa akin yung hininga niya. Hindi ko kayo kayang iwan, at kung aalis man ako isasama ko kayo. You two are my home, sa inyo lang ako uuwi, Celeste. Ilang araw na rin muli ang lumipas simula nang magpunta kami sa may amusement park. Ang kaibahan nga lang ay madalang na lang niya ulit ako kausapin gaya noong unang linggo namin bilang mag-asawa. Ang sabi niya ay aalagaan niya ako pero nasaan na siya? Ayon, nasa trabaho. Naiintindihan ko naman, nakaailangan siya ng kumpanya para mabuhay kami pero nagseselos na ako sa mga paperworks na iyan. Hindi ko naman pinangarap maging papel pero ngayon, paano ba maging papel? Sabagay may papel pa naman ako sa buhay niya at sapat na iyon. Late na siya umuwi tapos diretso tulog siya kaagad. Ni hindi man lang ako kinakumusta maliban na lang kung medyo sumasakit yung tiyan ko. Tapos maaga siya ulit na aalis kinabukasan, halatang iniiwasan niya ako.
Napabuntong hininga ako at napalabi. Kuyang guard, wala pa po ba si Lexus? Tanong ko sa guard na nasa pinto. Habang wala si Lexus ay dinobol niya ang bantay dito sa bahay. Kahit hindi na sila nagpaparamdam, mas magandang sigurado. Wala pa po, ma'am, pero tumawag po siya kanina at ang sabi ay marami daw po siyang ginagawa kaya late na uuwi, parang robot ang boses na sabi nito. Ganun po ba? Nang sulyapan ko ang orasan na nasa dingding ay mag-aalas 9 na. Mabuti at tapos na akong kumain. Siyempre, dapat kumain ako ng nasa tamang oras. Tinanong niya po ba ako? Nahihiyang tanong ko kapag umaasa kong naaalala pa ba niya ako o hindi na naghihintay sa kanyang umuwi. Ayaw pa sana niyang sumagot pero nakita niya ang itsura ko kaya nag-iwas ako ng tingin. Opo, ma'am, tinanong po niya kung nakakakain daw po ba kayo ng mabuti. Napatango-tango ako. Mabuti naman, akala ko kung nawalan na siya ng pakialam sa akin. Umakyat na ako sa itaas at isinarado ang pintuan. Hindi na ako nag-abala pang i-lock yun para mabuksan agad ni Lexus pagdating niya. Nakailang ikot na ako sa kama pero hindi pa rin talaga ako dapuan ng antok kaya inopen ko ang cellphone ko na nasa bedside table at idinial ang number niya. 4 na ring pa ang lumipas bago niya ito sinagot. What? Bungad niya. Parang inaantok pa iyong boses. Baka busy siguro. Hindi ka pa ba uuwi? Marahang tanong ko. Natatakot na magalit siya sa uri kasi ng boses niya ay parang masama ang timpla. Bad mood kumbaga. Why the fuck do you ask? Of course, I am busy. Bigla na sigaw niya kaya nailayo ko ang cellphone sa tainga ko. Sabi ko nga, napalabi ako at pinigilang mapahikbi. Okay. Tumikim ako dahil parang may bumabara sa lalamunan ko. Nag-aalala lang kasi ako, sige, baby na, and call ko na sana kaso narinig ko ang boses niya. Wait, ano yun? Pinunasan ko ang mata ko. Are you crying? Nag-aalalang tanong niya. Umiling-iling ako. Hindi. Ba't naman ako iiyak? He uttered curses and I just shut my mouth. You're crying. I'm sorry. Okay. I'm just busy, Celeste. Sumangot-singot ako na parang bata. Sige, mag-usap na lang tayo bukas. Okay, good nig, babe, who's that? May narinig akong boses ng babae ngunit nang tignan ko ang phone ko ay na-end call na. May kasama ba siya sa opisina? Nang ganitong oras ng gabi. Pero ang sabi niya busy siya. Napakibit balikat ako. Guni-guni ko lang siguro yun dahil inaantok na ako. Yeah, that's right. He said he loves me. Hindi niya ako pagtataksilan pang muli. May baby na kami, Nagising ako kinabukasan ng gumalaw ang higaan ko. Nang imulat ko ang mata ko ay nasa noo ko ang kamay ni Lexus, good morning. Ayon at nang tignan ko ang orasan ay 6:00 pa lang pala. Maaga pa. Good morning, baby, sabi niya habang nakatitig sa akin. May dumi ba ako sa mukha, Lexus? He chuckled at shook his head. You're so beautiful, Celeste. Namumula ang mukha akong ngumiti. Thank you, guwapo mo rin. Alam ko naman yan, wife. Kaya nga mas guwapo ako kay Lace, di ba? Mahanjing tanong niya kaya napatawa ako. Ang hangin. Pag-iisipan ko muna. Napangisi ako. Agad nalukot ang mukha niya so I pursed my lips. Joke lang. Ito naman di mabiro, syempre ikaw ang pinakagwapong lalaki na nakilala ko, maliban kay daddy. Sinundot-sundot ko pa ang pisngi niya. Nakasimangot pa rin si Lexus. Ano ba yan, ang hirap naman paamuhin. Kapag ko ay may naalala ako. Anong oras ka pala umuwi kagabi? Nag-iwas siya ng tingin. 11 p.m. Tumanggo-tango ako. Okay pero wait, may kasama ka bang babae sa opisina mo kagabi? May he cuts me off. Guni-guni mo lang yun. My wife. Sabi niya at saka tumayo na. Sabi ko nga, guni-guni ko lang talaga yun siya na ang nagluto ng almusal namin. Hotdog, bacon, egg, at fried rice cube. Nagtimpla rin siya ng gatas para sa akin para raw mas healthy kami ni baby. Ginutom naman ako bigla. Takam na takam ako. Pagsandok pa lang niya ng kanin ay malapit ko nang maubos ang sa akin. Tahimik lang si Lexus sa harapan ko kaya naninibago ako. Nitong nakaraan kasi ay lagi niya akong dinadaldal kapag kumakain kami. Ngayon ay tahimik siya. May problema ba? I show over my thoughts. Away,
siguro pagod siya. Think positive, Celeste Hara. Naputol ang ngiti ko nang magsalita siya, seryosong seryoso ang mukha at wala ni isang makikinita na emosyon. Celeste. I froze. Kapag kway nagangat siya ng tingin. Napalunok ako. Hindi ako sanay sa ganitong itsura niya. Napaatras ako, the strands of my body hair suddenly stand up. Mag-usap tayo, malamig na sabi niya. Sige, anong pag-uusapan natin? Kinakabahan ako, mga 20. May inilabas siyang kung ano sa likod ng upuan at inihagis iyon papunta sa akin. Napaawang ang labi ko nang mapagtanto kung ano yun. Annulment papers. Ano ito? Naluluhang tanong ko kahit alam ko na kung para saan iyon. Ganon-ganon na lang lahat. I balled my fist. Nanginginig ako dahil sa takot at pagkalitong nararamdaman. Ayaw niya na ba sa akin? Di ba sabi niya hindi niya ako iiwan? Parang kailan lang noong sinabi niya sa akin iyon, Pero ano ngayon to? Makikipaghiwalay na siya sa akin. Anong nagawa ko? At sa harapan pa talaga ng pagkain. Sign it. Nabigla ako nang ibato niya ang ballpen sa harapan ko. Tumalsik ang kanin na nasa plato dahil nataman yun. Nang muli kong tignan ng papel ay mayroon na siyang pirma roon. Tumulo ang luha ko. Bakit? Anong maling nagawa ko? Bakit? Nababasag ang boses na tanong ko sa walang emosyon na asawa ko, may nagawa ba akong mali? Anong bakit? Matigas na tanong niya na parang walang pakialam sa mararamdaman ko. Dahan-dahan naman akong tumayo at lumuhad sa harapan niya. Kaya kung magmakaawa at lumuhad sa harapan niya huwag lang niya kaming iwan dahil hindi ko iyon kakayanin. Natatakot ako sa sarili ko pero mas natatakot ako para sa anak ko. Ayokong lumaki siya na walang kinikilalang ama. What the fuck, Celeste? Stand up. Malakas na sigaw niya. I shivered and started to hug his legs. You promised me. You said you won't leave me? Lexus, garalgal na sambat ko. Promises are made to be broken, stupid. Ngumisi pa siya. Napapikit ako. Sumasakit iyong tiyan ko pero hindi ko iyon pinansin. Hinailan niya ako patayo kaya tumayo ako. Nakakuyom ang kamao niya at yumiigting ang panga. Galit na galit at halos lumabas na ang litid sa leeg. Pero walang-wala ang galit niya sa sakit na naramdaman ko. Walang-wala. Sabi mo hindi mo ako iiwan. Ano? Sawa ka na ba sa akin? Ano bang nagawa kong mali? Sabihin mo at baka mabago ko. Akala ko ba okay na tayo? Bakit mo ako sinasaktan ng ganito? Tandang padamdam. Alam mo bang ang sakit-sakit sa puso? Tuluyan na akong nadurog sa harapan niya. May nagawa ba akong mali? Inintindi ko naman siya at binigay ko ang lahat ng gusto niya. Sabihin mo naman kung bakit. Binigay ko naman lahat di ba? Minahal kita ng sobra ni kahit konti ay wala nang natira para sa sarili ko. Inintindi kita sa panahong gustong gusto ko nang sumuko. Tinanggap ko ang mga pagkakamali mo. Hindi kita hinusgahan. Hindi kita kailanman iniwan kahit nasasaktan na ako. Dinuro-duro ko siya, nang hihina na ako, ngunit nag-iwas lang siya ng tingin. Napangiti ako ng mapait. I was appalled when he suddenly spoke. Tuldok, I hate your guts. The way you demand and everything you're asking me to do. Ayaw ko na sa iyo, ayaw ko na sa buong pagkatao mo, ano ba ang hindi mo maintindihan doon? You're disgusting, Celeste and I don't like it. He hissed. I felt a pang upon my chest at his sudden explosion. Akala ko ba mahal mo ako? Hindi kita kailanman minahal, Ms. Villamor dahil hindi ka naman kamahal-mahal, walang pakialam sabi niya kahit nasaktan ako. Para iyong karayom na tumutusok sa puso ko. Ang sakit pero pinilit kong ngumiti kahit mukha na akong tanga. Okay. Ang tanga ko namang mahalin ka kung ganoon. Akala ko tama ang desisyon kung mahalin ka pero mali pala. Sa buong buhay ko, hindi ko kailanman naranasan na maging masaya katulad ng pinaranas mo sa akin. Sabik na sabik ako sa pagmamahal at akala ko ikaw ang magbibigay noon sa akin pero nagkamali muli ako. Hindi ko naman ginustong mahalin ka unang-una pa lang, Pero sino bang hindi mahuhulog sa iyo Lexus? Ni minsan ba ay hindi mo talaga ako minahal? Kahit katiting lang. Kahit 1%. Kasi ako, mahal na mahal kita, Di ba sabi mo kung iiwan kita patayin na lang kita? Sige ibabalik ko yun sa iyo ngayon. Kung iiwan mo rin lang ako ngayon, pwede bang patayin mo na lang ako?
Pinilit kong ngumiti kahit nauwi iyon sa ngiwi. Napapikit ako dahil nanlalabo na ang paningin ko. Lumapit ako sa may lababo at kinuha iyong kutsilyo at saka ibinigay iyon sa kanya. Iyan, saksakin mo na ako pero huwag sa tiyan, Baka madamay kasi si baby. Alam mo, pagod na rin kasi ako, Napapagod na akong umintindi at umunawa. Pagod na akong ngumiti kahit sa kaloob-looban ko ay durog na ako. Pagod na akong magmahal. Pagod na akong hindi ko natapos ang sasabihin ko dahil naramdaman ko ang hapdi sa braso ko. Nakita ko na ang kutsilyo na binigay ko sa kanya ay nakabaon na sa braso ko dahilan upang sumirit ang dugo ko pababa hanggang sa may paniyon sa kulay puting tiles ng kusina. Ngumiti ako sa kanya, hindi ininda ang sakit galing sa saksak niya. Mahal na mahal kita, tandaan mo iyan, Kung mamamatay ako ngayon i-suggest nyo yung baby natin hanggat kaya nyo. Magpapahinga na ako, Pakisabi kina mommy at daddy mahal na mahal ko sila. Nanghihina na ako. Ang sakit na rin ng tiyan ko. Sabihin mo babantayan ko sila palagi. Sabihin mo rin kay Liz na bati na kami, at kay Lorraine, sabihin mo mahal na mahal ko siya pati kina tita at tito. At ikaw, huwag mong pababayaan iyang sarili mo. Nabitawan niya ang kutsilyong hawak niya at tumitig sa braso ko na parabang sakalang na tauhan. Nang akmang lalapit siya sa akin ay itinaas ko ang kamay kong hindi nasaksak. Huwag kang magpapalipas ng gutom, magpahinga ka rin. Sana mahanap mo na yung tao na para sa iyo. Kasi tayo, pinagtagpo lang at hindi itinadhana. Kung sakaling mawawala na ako ngayon, pwede bang may akap kita kahit ngayon lang? Kasi ang sakit na, ang sakit-sakit na. Habang patagal ng patagal ay pahina ng pahina ang boses ko. Gusto nang bumigay ng katawan ko pero pinilit kong maging malakas. Gusto ko pang sabihin yung mga gusto kong sabihin sa kanya. Tuldok. Para kung mamamatay na ako maya-maya, at least nasabi ko lahat ng gusto kong sabihin bago umakyat sa langit. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya at saka siya niyakap. Gaya ko ay nanginginig din ang katawan niya pero hindi ako tumangala, nanatili lang ako sa ganoong posisyon. Iniyakap niya ang braso niya sa likod ko na mas nagpalakas ang hikbi ko. Ang sakit-sakit. Sobrang sakit. I'm sorry, mahinang bulong niya at saka bumitaw. Pero umiling ako. Huwag kang humingi ng tawad kasi kahit magkasala ka sa akin ng paulit-ulit patatawarin at patatawarin pa rin kita kahit sobrang bigat pa yan kasi mahal na mahal kita, Lexus. Ganun kita kamahal. Tumulo ang isang butil ng luha mula sa mga mata niya. Nanghihina akong napaupo. Huminga ako ng malalim at ibinuga iyon. Iyong nasa cabinet ko malapit sa may walk-in closet, buksan mo iyon at kunin mo yung isang box. Sana magustuhan mo. Ngumiti ako at ipinikit ang mga mata, isinandal ko ang likod ko sa may upuan. Tapos, pinilit kong magsalita kahit nanghihina na ako. Ang dami ng dugong nawala at kitang-kita ko iyon gamit ang peripheral vision ko na nasa sa floor tiles. Tapos doon sa may mga damit ko may isang box din doon na maliit. Pakibigay iyon kay mommy at daddy. Huwag mong kalimutan na sabihing mahal na mahal ko sila, Sobrang mahal. Put angina, mura niya at nakatitig sa paa ko. Nang tingnan ko iyon ay may dugo. Tila nawalan ako ng kulay. Iyong bata, iyong anak ko, iyong bata, bulong ko bago nagdilim ang paningin ko. Mahal na mahal ko kayong lahat, hinding-hindi ko kayo makakalimutan lalong-lalo ka na, Lexus. Hanggang sa muli, asawa ko. 4 days later, minulat ko ang mata ko ngunit naipikit ko rin iyon dahil sa liwanag. Puros puti ang nakikita ko sa paligid at ang daming nakatusok sa kamay ko. Kung ganoon ay buhay pa pala ako. Napatingin ako sa crucifix na nasa taas ng kama ko. Bakit hindi mo pa ako kinuha, Papa God? Ano pa po ba ang silbi ko rito? Pagod na kasi talaga ako, Tapos ang bigat ng dibdib ko na parang pasan-pasan ko ang buong mundo. Nang ilibot ko ang tingin ko ay nakita ko si mommy nakaupo malapit sa pintuan at mukhang may ka-text. Nang makita niyang gising na ako ay tumakbo siya papalapit sa akin at saka ako niyakap. Anak ko, gising ka na. Hikbi niya. Iyong anak ko, mommy. Natatakot na tanong ko. Nag-iwas siya ng tingin. Ma, iyong anak ko po. Pang-uulit ko na alala kung dinyugo ako, Tapos ang dami noong dugo. Iyong anak ko. Kung buhay ako ay dapat buhay din siya. Princess. Bumukas ang pinto at iniluwa noon si daddy.
Malakas na pala siya, mabuti naman. Salamat po, Papa God, dahil dininig niyo ang panalangin ko. How are you, Princess? May masakit ba sa'yo? Nag-aalalang tanong niya. Wala akong naramdaman maliban sa durog kong puso. Namamanhid rin ang buong katawan ko kaya umiling ako. Bakit hindi na lang ako namatay? Wala sa sariling bulong ko. Nakita ko ang paglukot ng mukha ni Daddy at pagtulo ng luha ni Mommy. Don't say that, Celeste. Luha ang sabi niya. Pinunasan niya ang gilid ng mata habang kagat-kagat ang labi. Why are you so selfish, Celeste? You want to die. How about US? Do you think about what we will feel? You are the only daughter we had. But you will leave US. Walang emosyong tanong ni Daddy. Magulang din kami, Celeste Hara. Kung nasasaktan ka ay mas nasasaktan kami. Walang magulang ang gustong masaktan ng anak. Ikaw tatanungin kita, anong mararamdaman mo kapag nasasaktan ang anak mo? Kitang-kita ko ang sakit sa mga mata ni Mommy habang sinasabi iyon. Nagbaba ako ng tingin. Tama sila, naging makasarili ako dahil gusto ko nang mawala sa mundong ito kahit hindi iniisip ang mararamdaman nila. Ako na lang ang naiiwan sa kanila, Pero masisisi niyo ba ako? Nasaktan ako, Ina rin ako at maski ako ay hindi ko yata kayang nakikitang nasasaktan ang anak ko dahil mas doble ang sakit niyon sa akin. Ang anak ko, wala sa sariling humarap ako sa kanila, iyong anak ko po, buhay pa ba? Tumango si Mommy. Muntikan na siyang mawala, Celeste mabuti at nadala ka kaagad rito ni Lace kaya naagapan pa. Si Lace ang nagdala sa akin dito. Papaano? Akala ko sinapatahimik ako. Yeah, right, hindi kanya minahal diba? Ba't kanya ay dadala rito? Bakit ba ako umaasa? Naphawak ako sa tiyan ko kapag kwan. Ang gago ng ama mo, baby, pangako ko sa iyo na hindi na ako magpapabaya. Lalayo tayo, anak. Lalayo tayo sa ama mo. Tell me what happened, Princess, please, maautoridad na sabi ni Daddy kaya wala akong nagawa kung hindi ang magkwento. Kinuwento ko lahat-lahat kahit sobrang sikip na ng dibdib ko. Pero kahit nasasaktan ako ay wala akong maramdamang galit sa kanya. Siguro dahil namanhid ang buong katawan ko. O kaya dahil mahal ko talaga siya. Masaya na ba siya ngayon? Hindi ko pa pala napirmahan yung annulment paper niya. Pero saka na. Ba't kaya niya ako iniwan ano? Pagod na ba siya sa akin? Ako rin naman napagod pero hindi ko siya iniwan. Malakas kasi ang kutob ko na mas may malalim pa siyang dahilan kaysa sa sinabi niya sa pag-uusap namin. Sabagay hindi naman pala niya ako minahal diba? Kasi hindi naman raw ako kamahal-mahal. Masakit, oo, pero anong magagawa ko? Totoo naman kasi iyon, ano ba ang kamahal-mahal sa akin? Ni hindi ko nga siya mapasaya, Tapos lagi ko pa siyang inaasar. Siguro ayaw niya ng ganoon. Pero bakit niya pa ako binuntis kung hindi naman niya ako mahal at iiwan niya rin naman pala ako sa huli? Napakawalang puso naman niya. Hindi ba niya naisip ang magiging buhay ng bata? He did that. Galit na sigaw ni Daddy at umalangaw sa buong kwarto ang lakas ng boses niya. Napapitlag pa kami ni Mommy pero hindi kami nagsalita. Nagbaba na lang ako ng tingin at hinaplos-haplos ang tiyan. Sanay na ako sa ganitong aura ni Daddy pero hindi mo pa rin talaga may iwasang matakot. Han, calm down. You're scaring Celeste, pangkakalma ni Mommy pero galit pa rin si Daddy. How can I? He hurt my princess. I will kill that motherfucking bastard. I will kill him with my bare hands. Nanggagalaiti pa na sabi nito. Nakaigting ang panga ni Daddy at pulang-pula ang kanyang mukha. Huwag na, Daddy. Hayaan niyo na lang po. Buhay pa naman ako, but he hurt you. No, one can dare to hurt my princess. Marahan ngunit may diing sabi niya. Umiling-iling na lang ako, hindi ko na siya mapipigilan noong my dad, he's always persistent kung ano ang lalabas sa bunganga niya gagawin niya talaga. Kapag ko ay may naalala ako, Dad, si Erica, alam na ba nila? Dumilim ang mata nito. I know, her father is already in jail. Napaawang ang labi ko, hindi ko alam. They will pay, Princess, I reassure you that. They will pay, no one can mess with US, no one. Yeah, no one? Pagsang-ayon ni Mommy habang may naglalarong ngisi sa mga labi. Okay,
Naninibago ako sa itsura nila ngayon. Umalis sila mami para kumuha ng damit ko, hindi pa raw kasi ako pwedeng umuwi, Nag-iwan sila ng 5 men in black sa pintuan. Para raw sa safety ko. In-open ko ang phone ko para mag-scroll sa found ang boring kasi. Napatingin ako sa wallpaper ko at napatahimik. Bigla ay napatulo yung luha ko. Ang saya namin dito, Ito yung picture namin sa Kalye Crisologo tapos nakaakbay siya pa sa akin at nakangiti kami pareho sa camera. Wala talagang forever. Agad kong pinunasan ang pisngi ko at pinalitan yung wallpaper. He doesn't worth my tears. Picture ko ang pinalit ko roon, yung naka-red akong dress tapos nakangisi sa camera. Ang hot ko tignan, in fairness Mapapasabi na lang talaga ako ng, "Hi, ako nga pala yung sinayang mo." Napahajijek ako kasi totoo naman. Agad kong tinext si mommy, "Mommy mom, can you buy me french fries?" Yung luto na, Gusto ko isang supot tapos banana shake. Salamat. Nakakagutom kaya. Napahawak ako sa tiyan ko at ngumiti. Sarap ng french fries no, baby. Magiging paborito mo siguro yun paglaki. Sure na ako. From, Mommy okay, sweetheart. Rest there, okay. Wait for US. Love you. Hindi na ako nag-reply pa at nag-scroll na lang sa FB. Ilang sandali pa ay may biglang nag-pop sa notification ko, muntika na akong masuka nang makita ko kung ano iyon. What the hell lang? Erica tagged you in a post. Nang pindutin ko iyon ay muntika na akong napahalakhak ng pagkalakas-lakas. Lintek na plastic. Happy 21st Friendship Series, best friend. I love you. Ters, July 31. Yeah, right. Happy 21st. May comment pa roon si Lexus na, "Happy for the both of you." Nakakagago lang. Isa pa ito, plastic din. Napaismid na lang ako. Bigla akong nawalan ng gana. In-open ko ang messenger ko dahil may 37 messages ako roon. Malamang 4 na araw akong hindi online, Kanino naman kaya nanggaling? Lace Liam Salvatore, "Hello Hara, I heard what happened." Ano, sisipakan ko na ba? Napatawa ako. Kahit kailan talaga itong lalaking ito. Lauren Grace Salvatore, oh my. My dear sis. What happened? I'm worried. Do you want me to visit you? Napangiti ako. I typed, "Hindi na, I'm okay." And hit the send button. Lauren Grace R. Salvatore, "Iha, we are really sorry. If you need something we were always here for you okay." I replied, "It's not your fault, tita. Thank you po." The rest ay puro mga kaklase ko na noong college. Tapos yung kay Erica pero ayaw kong masira ang araw ko kahit sirang-sira na kaya hindi ko na iyon binasa pa. And yes, wala siyang text ni isa. Kahit nga sorry wala. Ano bang aasahan ko? Kailangan ko na talagang mag-move on. So ni-copy ko lahat sa memory card ko yung mga pictures and videos namin together. Itatago ko na lang yun para syempre, may remembrance. Sayang memories, naging parte pa rin naman siya sa buhay ko. Hindi ko siya in-unfriend or ni-unfollow sa mga sokmed ako onto ko. Baka kasi sabihan pa akong immature. I deleted all our pics. Huminga ako ng malalim. I can do this. Ako pa ba? Kahit masakit, kahit mahirap kakayanin ko para sa anak ko at para sa sarili ko. Kailangan kong maging matatag no, scratch that. Kailangan kong magpakatatag. Hindi lang siya ang lalaki sa mundo, sadyang hindi talaga siguro kami ang itinadhana para sa isa't isa. Pero malay natin di ba? Baka pagsubok lang ito, pero ayoko nang umasa. Masakit umasa. Maraming nasasaktan kasi kahit imposible na, umaasa pa rin sila. Mahirap pero kakayanin. God won't give you as problems if we can't surpass it nga di ba? Kaya kakayanin ko ito. Kakalimutan ko na siya sa buhay ko. Hindi na akong magmamahal pang muli, ibibigay ko ang buo ang atensyon ko sa anak ko. Hindi pa nga siya lumalabas, ang dami ko nang nagawang kasalanan sa kanya. Muntikan siyang nawala dahil sa akin kaya babawi ako. Mamahalin ko siya ng higit pa sa buhay ko. Hindi ko siya sasaktan at pababayaan di tulad ng ginawa ng ama niya sa akin. Lintek na Lexus. Naputol ang pagmumuni-muni ko nang may tumawag.
Akala ko si Mommy pero si Kuya Lace pala. Napabuntong hininga ako, nagtatalo ang isip ko kung sasagutin ko ba o hindi. Ang gusto ko ay maputol muna sana ang koneksyon ko sa kanila. Kasi mahihirapan lang ako kung may koneksyon pa rin ako sa kanila. Pero sige, last na ito. Baka kasi importante. Sasagutin ko na sana kaso namatay naman. This time ay may tumawag ulit kaso si Mommy na. Mommy, asan na po ang French fries ko? Nangingiting sabi ko. Ah, anak, pinutol ni Daddy ang sasabihin ni Mommy. We are on our way na, princess. Pataas na kami. Love you. Then he ended the call. Weird. You missed a call from Kuya Lace Pogi. 3, Kuya Lace Pogi is calling. Sinagot ko na baka importante nga. Yes. May humihingal sa kabilang linya na parang tumatakbo. Hara, si Kuya Lace nga. Oh, ano nga, bilasan mo, gutom na ako. Inis na sabi ko. Pabitin, andiyan ba si Kuya? Kapag ko ay tanong nito, umismid ako. Hanapan ba ako ng mga animal? I joked. Napa, di wow, siya. Wala, iniwan na nga ako diba? Napairap ako. Tumawa siya sa kabilang linya at narinig ko ang pagtigil niya sa pagtakbo. Hindi namin siya mahanap, 4 na araw na. Ha? Tandang padamdam. Saan naman yun nagsusuot kung ganoon? Baka nandyan lang iyon sa tabi-tabi kamakahol, sabi ko sa isip ko, napangisi ako. Joke lang. Pati rin si Erica, nawawala, pahabol niya. Ladies and gentlemen, yung puso ko nadurog ulit. Double kill. Oh, baka nagtana na, pabiro na sabi ko pero hindi iyon biro para sa akin kasi nataman ako. Just go, sabi ko mag-move on na ako, sige bye na, hindi rin makontak, palam niya saka pinatay ang tawag. Napatitig ako sa puting pader. Lexus, saan ka na naman ba nagpupunta? Kapag ko ay naalala ko yung babae noong kausap ko siya sa telepono. Baka magkasama sila ngayon. Napahawak ako sa dibdib ko, hanapin niyo pakialam ko.